Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak. Yeah. Para kay Jesus. Okay. Pwede kang batiin mo yung katabi mo ngayon ng happy 25th year anniversary. Ayan. Ang atin pong anniversary celebration ng JA1 San Jose ay next Sunday. Ayan. Pero sa main church po natin anniversary na. Yan, pupunta po tayo mamaya. Kaya po si Pas ay nakagarne. Para diretso na. May nagsabi po sa akin, mukha raw po kong medrep. May dala pang tablet. Rico. Okay, sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner! Excited ako sa gagawin ni Lord ngayong umaga. Siyempre, mamaya may gagawin uli si Lord doon sa Batangas City. Pero ngayong umaga, ako po'y naniniwala na may gagawin ding matindi si Lord sa ating mga buhay. Amen? Okay. Part 3 na po tayo nitong ating series entitled, Let's Celebrate God's Love. Ayan. At di ko na pakakatagalan pa at alam kong kayo maya-maya ipapunta na rin ng Batangas City. As we end, hindi, joke lang po. Kabila, isa na. Number 1, isa pa pong bagay na gusto kong makita po natin kung bakit ka-celebrate ang love ni Lord. Alam nyo ba na wala tayong pwedeng gawin para mapigilan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? So that's number 1, you can't make God stop loving you. Talaga, Pastor? Meron po bang bagay o pwedeng gawin ng tao na makakapag-encourage sa Lord na itigil ang pag-ibig niya? Wala po. You can't make God stop loving you. Hindi po ba ma-echo? Parang ka-echo. May kaunti. Okay. Sabi po sa Jeremiah 31:3, I love you with an everlasting love. Wow! Sabihin mo nga diyan sa iyong katabi, partner. Mahal ka daw ni Lord. At ang love ni Lord sa iyo ay everlasting. Matindi ito. Grabe. Love lang talaga ng Diyos ang everlasting sa mundong ito. Kahit po yung bulaklak na everlasting. Sino po ang nakakaalam ng bulaklak na everlasting? Ayan, mga kabataan, malamang hindi nyo na alam yan. Pero, for some, alam nila ito, yung everlasting na bulaklak. Ito po yung parang sunflower, yung itsura na maliliit. At ang sabi, everlasting daw po yun dahil matagal pong matuyo. Saka parang kahit tuyo na may amoy pa. Kaya ang tawag po nila ay everlasting. Pero alam nyo po, kahit pa everlasting ang pangalan o tawag sa kanya, natutuyo o nalalanta pa rin. Bakit? Kasi nga, love lang talaga ni Lord ang tunay na everlasting. Ano pa? Sino po yung nakakaalam nung battery na ang brand name ay Everready? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Everready. Yan. Hindi po nila maklaim at hindi nila makayang ipangalan na everlasting. Kasi nga naman, mauubos din yung battery yon. Hindi siya everlasting. Kahit pa yung kalaban niya, which is Energizer, ang kiniklaim lang po nila ay long-lasting na battery. Pero hindi pa rin nila maklaim na everlasting. Bakit? Kasi nga, love lang ni Lord ang everlasting sa mundong ito. Kaya kung ever ready ang battery mo, dapat ever ready ka ring bumili ng pampalit. Kasi nauubos din yon. Okay? Sa madaling salita po, love lang talaga ni Lord ang tunay na everlasting. Sabihin nga natin lahat, everlasting. And speaking of everlasting, church, may everlasting covenant po si Lord sa atin. At ano kaya yon? Let's read it from Jeremiah chapter 32 verse 40. Ang sabi po diyan ni Lord, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them. Wow! Meron daw isang
pangwalang hanggang tipan o pangako o kasunduan si Lord sa atin. At ano yon? Na hindi daw siya titigil sa paggawa ng mabuti sa atin. Sabihin mo nga diyan sa iyong katabebe, hindi titigil si Lord sa paggawa ng mabuti sa iyo. Ang tindi nito, no? Maaaring yung iba tumigil na ng paggawa ng mabuti sa atin. Maaaring yung iba nung natapos ang eleksyonan sa barangay ay tigil na sa paggawa ng mabuti. Hindi ka na uli makahingi ng panambak. Bihira na uli yung makahingi ng bigas. Wala na hong namimigay ng sardinas na may nakatape na 1,000. Tumigil na po sila sa paggawa ng mabuti. Okay, wag din naman silang magsisimulang gumawa ng masama. Pero ang punto ito, ang Diyos po ay nangako na hindi siya titigil ng paggawa ng mabuti sa atin. Pastor, bakit them? Ba't ang nakalagay po sa verse ay hindi you? Ang nakalagay sa verse ay them. Parang hindi naman ho ata sa atin pangako yan. Alam niyo po, kung babasahin po natin yung mismong context, this is God talking to His people, talking to His nation. At sino yon? Israel. At marami po ang laging tumataas ang kilay kapag many are claiming the promises of the Lord na originally ay promise ni Lord sa Israel. Kasi sasabihin nila, nakikiano ka lang naman dyan, nakikisabit ka lang. Hindi naman talaga kayo ang pinangakuan ng Diyos para sa Israel yan, para sa mga Hudyo yan. Pero ang linaw-linaw po nung sinabi ni Paul in Galatians chapter 3 verse 29, ang sabi po roon, and if you belong to Christ, if you are in Him, you are Abraham's descendants and spiritual heirs according to God's promise. Ano ibig sabihin? Dahil kay Kristo, tinanggap natin si Jesus, tayo po ay napakonekta na sa lipi ni Abraham. Kaya anumang pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham, which is the Israelites, ay pangako na rin ni Lord sa ating mga tumanggap kay Jesus. Kaya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may mana ka din. Di ba? O kung sa inyo, ay baka hindi mo ma-imagine kung may mamanahin ka, Pero alam mo, kay Lord may mana ka. At yung minana natin, isa sa mga minana natin, ay kung ano yung pangako ng Diyos sa mga Israelita, ay yun di tatanggapin natin, yun di mararanasan din natin. Okay? Kaya when God promised that He will never stop doing good to the Israelites, church, ito po'y pangako din ng Diyos sa atin na tumanggap kay Jesus. That the Lord will never stop doing good to you. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, the Lord will never stop doing good to us. At hindi po kayang baguhin ng anumang sitwasyon ng katotohanan ito, na ang Diyos, kagalakan ang gumawa ng mabuti sa iyo. Bakit? Kasi nga, ang love ni Lord sa atin, everlasting. What else? Alam niyo po ba na ang Diyos hindi lamang nangakong hindi siya titigil ng paggawa ng mabuti sa atin? Alam niyo po bang dahil love ka ni Lord, siya po ay nagagalak sa tuwing tayo ay nabe-bless. Diba? Hindi po kagaya ang Diyos ng iba na kapag ikaw ay may pagpapala, ikaw ay na-promote, para baga sila ay nagagalit pa, sumasama loob, naiinggit. Yung mga tipong, halimbawa, magkakabarkada, tapos may ipinakilala yung tropa na magandang girlfriend. Ano ang sasabihin ng mga tropa? Uy, suutan mo ng helmet yan, baka mauntog. Baka bumalik sa kamalayan at makitang hindi pala talaga ikaw ang gusto. Ay sino? Ako. Oh. Sa halip na matuwa na, wow, ang galing-galing naman ni Lord. Ang tropa ko, may umibig. O, di ba? Ano pa? Sa trabaho po, pag may mga napopromote, maniwala po kayo, hindi lahat masaya. Tama ba? Hindi lahat masaya. Yung iba, nagngingit-ngit. Oh, kaya kapag nagngingit-ngit sa inggit, pangit. Okay? Sabihin mo nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Oh, maganda yan, saka pogi, kasi nga hindi yan maiinggitin. Okay? Pero pag nagngingit-ngit sa inggit, pangit. Okay? Pastor, grabe naman. Talaga bang pangit pag maiinggitin? Lumalabas kasi sa mukha yun. Okay?
Nagmamanifest. Okay. Alam niyo po, ako'y naniniwala mag-a-agree kayo rito, no? Si Lord, masayang i-bless ka. Sabi ko, ang Diyos masayang i-bless tayo. Part po ito ng kanyang everlasting love. Part po ito ng kanyang pag-ibig na walang hanggan, na hindi rin po natatapos ang kagalakan niya sa pagpapala ng mga nagmamahal sa kanya. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? And by the way, basahin muna natin yung verse para mas lalo kayong maniwala. Baka sabihin nyo lang, si pastor lang may sabi. In Psalm chapter 35, verse 27, Amplified Version, sabi po diyan, "Let the Lord be magnified, who delights and takes pleasure in the prosperity of His servant." Ang Diyos daw po ay maluwalhati, mapapurihan. Siya na nagagalak at kumukuha ng kaligayahan sa pagpapala ng kanyang mga lingkod. Sabihin mo nga, ako ay lingkod ni Lord. Ako ay mahal ng Diyos. At nagagalak siya, natutuwa si Lord pag ako'y nabe-bless. Bakit po ito'y mahalagang malaman natin? Kasi hindi ka mag-e-expect ng something good from God kung hindi malinaw sa iyo na ito'y kaligayahan niya. Di ba? Yung mga tipong, bibilhan ka kaya ako ng mami ng regalo ngayong Pasko? Ano sasabihin naman ng kausap mo? Itinatanong pa gayan? Di syempre, ibibili ka. Mahal ka nun eh. Kaligayahan nun nang magkaroon ka. Diba? Sino ka ho rito yung nakaredy na mga papasko natin sa ating mga anak? Ayan. Nasa kids church naman po yung aking mga anak. Parang mahigit na hong 1 buwang nakabalot yung aming paregalo sa dalawa. Inaagapan na ho namin. Una, mas mura. Dahil paglapit ng Pasko, pagmahal ng mga bilihin. Kaya... Nako, asahan nyo na. Pangalawa, ay para hindi ho hassle, naiisingit, dahil pag lapit ho ng Pasko, pagsikip ho ng mga bilihan. Kaya inagapan na po namin. Talaga lamang pong ang hamon doon, ay yung matiis mong wag ibigay agad. Di ba? Bakit po ang hamon yung matiis nating wag ibigay agad yung regalo sa mga anak natin? Kasi nga, we take delight, we take pleasure, kapag sila'y naliligayahan sa kanilang mga natatanggap na mabubuting bagay. Tama po ba ako? At gayon din po ang Diyos, dahil ang kanyang pag-ibig sa atin ay napakatindi. Kahit yung mga blessing na nararanasan mo, kagalakan niya yon. Kaya malaking bagay at mahalaga pong ito'y naririnig natin. Bakit? Kasi hindi ka mag-e-expect sa isang Diyos na napakabuti at mapagmahal kapag hindi mo ito naunawaan. Yung iba kasi, ang akala ay nagagalit si Lord pagka sobrang blessed ng tao. Sabi nung iba, ang prayer ko ay yung ako'y merong sapat lamang dahil baka pag ako'y lumabis, ako ay magkasala. Sa tingin po ninyo, sinong mas malapit sa paggawa ng kasalanan? Yung sobra-sobra o yung kulang? Wala pa po akong narinig na nagpasalamat dahil sa kanilang kakulangan. Lord, salamat po dahil wala kaming maibili ng gatas ng anak ko. Wala pa po akong narinig na ganyan, Lord, maraming salamat po dahil kung hindi humangutang ay walang maibayad sa kuryente. Walang gayon eh. Pero we praise and thank God kapag tayo ay meron. Lalo na kung sobra-sobra at naipamahagi pa natin sa iba. Bakit kagalakan ni Lord na tayo ay sumagana? Dahil gusto po ni Lord na tayo maging daluyan ng pagpapala niya. Kaya nga po, I am encouraging everyone to pray that the Lord will bless us more than sa ating pangangailangan. Kasi pag sakto lamang ang tinanggap natin, paano po dadaloy ang blessing sa iba? Kung sakto lamang ang tinatanggap natin, paano po tayo magiging channel of blessing sa iba? Are you here? Diba? Sa papumbagay, alam nyo ba na napakahirap patigilin sa ginagawa ang taong maligaya sa ginagawa niya? Sino po nag-a-agree down? Diba? Mahirap patigilin ang isang taong maligaya sa kanyang ginagawa.
Sino ho rito yung may kilalang tropa na lagi na lamang ginagawa ang best niya para dun sa isa? Kaya lang friendzone naman. Diba? Parang giving and doing everything for him or for her. Pero ano ba kayo? Wala. Oh. At ikaw naman, na concerned tropa, sinasabihan mo na siya at sinasabi mo, girl, aba, magtira sa sarili, hindi kayo. O kaya naman, pre, aba, wag ka naman buhos na buhos dyan. Bakit? Hindi mo siya girlfriend. Di ba? Pero ano mapapansin mo? Kung ikaw yung concerned tropa, hindi mo siya mapigilan na. Bakit? Anong isasagot sa iyo? Be, ito ang nagpapasaya sa akin. Huwag mo akong pigilan. Di ba? Pare, sige na, hayaan mo na akong mahalin yung girlfriend mo. Mahalin siya kahit may boyfriend siya. Hindi ko naman siya aagawin. Huwag mo lang akong pigilan dahil dito ako masaya. Alam nyo, minsan, may mga positive side and negative side po ito Pero ang punto ko, mahirap patigilin sa ginagawa ang taong maligaya sa kanyang ginagawa. Diba? Sino po rito na nung nag-opening yung fountain din sa parke, ay napaka-KJ at nung nakitang may nagbibideo nung dancing fountain, pinigilan mo, wag niyong i-video yan. Wag kayong masayahan. Wag kayong manood. Ang KJ, no? Yung pupunta ka doon sa gitna, tapos sasabihin mo, please lang, wag kayong manood dito. Parang, ano ba tumitama ito? Ganun. Diba? Ang KJ, bakit? Ayaw nating mapipigilan tayo sa ginagawa natin na nakakapagpasaya sa atin. Tama ba? Kaya kahit ang tagal-tagal, ang tiyagang nagbibideo. Ngalay na, hindi. Hinawakan ng isang kamay. Sige lang, para lang walang mamiss. Binidyo. Samantalang iba, matatalino. Yung binidyo mo, shinare lang. Di ba? Patalinuhan na ngayon. Binidyo, tagal-tagal. Kaya kahit mahirap, ang tagal-tagal nakakangalay, napigilan ka, napatigil ka, hindi. Bakit? Maligaya sa kanyang ginagawa. Okay? Umanda ko kayo dahil ang next project po ng San Jose ay dancing egg. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun, pero bali-balita na po na mga itlog naman daw ho yung susunod na pasasayawin. May ilaw sa loob. Okay. At ito naman din ang isang napansin ko. Kung mahirap patigilin sa ginagawa ang taong maligaya sa kanyang ginagawa, sa oras na hindi na yan maligaya dyan, titigil at titigil na yan. Tama? Okay. Ang aantabayanan ko rin ay kung hanggang kailan merong ganitong kapanatiko sa dancing fountain. Tingnan natin gaano katagal ito. Makaisang buwan kaya? O malamang ang mga susunod na pupunta at papasyal na riyan, hindi na taga San Jose. Dahil ang taga San Jose, mauumay na pag nagtagal. Ano pa? Sino po rito yung mga nangangaroling na? Yung life group mo, nangangaroling pang Christmas party? Pinaplano namin yun sa life group namin. Mga ngaroling tayo. Pero pagkakakanta natin, tayo magbibigay. Pwede gayan? Tayo mga life group, pwede natin sa akin. Pwede gayan? Tayo nagtuturuan. Maganda yun, mga iba naman. Pagkatapos natin kumanta namamas ko po, paglabas ibibigyan natin. Ba't kayo ang namimigay? Gayon sadya, mga iba naman. Wala, hindi nagre-react ng life group ko, nakatitig lang. Lagi natin tandaan na ang Christmas po is not about what you receive. This is about giving. Hindi ito about receiving. Kaya nagka-Christmas when God gave His Son. Okay? Kaya this is all about giving, not receiving. Sa school po ni Queen, hindi po sila nag-exchange gift. Kawawa naman, pastor, wala man lang matatanggap na regalo.
Kasi ayaw po ng mga teachers na masanay ang mga bata na kapag ako'y nagbigay, ako'y tatanggap. Ano pong ginagawa nila? Basta mag-prepare ka ng gifts for your classmates. Kaya nangyayari, instead na isa lang ang matatanggap kapag exchange gift, yon kung ilan ang kaklase mo, gayong karaming regalong matatanggap mo. Diba? Kasaya, kakatuwa. At pag uwi po sa bahay ng aking anak, may hindi daw nagbigay at mayroong absent. Ayan, sabi ko naman, it's okay anak, it's okay, at least ikaw nakapagbigay. Yun ang mahalaga. At the early age, tinuturo na po natin ang kagandahan ng pagbibigay. That it's not about ikaw ay magbibigay dahil ikaw ay may natanggap. No. Jesus, ibinigay sa atin kahit nung tayo'y mga kaaway pa ng Ama. Mag-e-expect ka ba na makikipag-exchange gift sa iyo ang kaaway mo? Di kasakdalan, ikaw lang ang makapagbigay pero wala kang matatanggap. Sabi naman ng isa, baka ho may ibigay, baka hindi ko ho matanggap, alanganin ho ako, baka kung ano. Kaya love, love, love na lang po, ano? Yan. Speaking of mga nangangaroling, anong napapansin ninyo? Yung mga nangangaroling, nakakailang kanta hanggat di ka nalabas. Nakakailang kanta hanggat hindi ka nagbibigay. Pero titigil at titigil lamang sila kapag nabigyan na. Meron niya akong isang bahay, dahil mga natutulog na ho yung mga tao sa kanila at ayaw nang may magigising, kakanta pa lang ho yung mga ngaroling, binigyan na, arina, natutulog na kasi, pasensya na kayo ha. Sabi ng mga ngaroling, arina, pera. Tigil na. Bakit po hindi pinakanta? Ay natulog na yung mga tao din magigising pa. At least, nakapag-share na po ng blessing. Ayan. So, anong point ko? Ang tao, mapapatigil mo yan. Nangangaroling, mapapatigil mo yan. Pero si Lord, kahit anong gawin mo, hindi titigil sa pagmamahal sa'yo. Wow. Sabihin mo nga sa iyong katabi, si Lord, kahit anong gawin natin, hindi titigil sa pagmamahal sa atin. Pastor, kahit po ako'y gumawa ng kasalanan, mahal ka pa rin ni Lord. Kahit po ako'y magpakasama-sama, magpakalubog-lubog sa kasalanan, mahal pa rin po ako ni Lord. Mahal ka pa rin ni Lord. Di ibig sabihin po, okay lang, kahit gumawa ng kasalanan, hindi okay. Ganun tayong kamahal ni Lord na kapag alam niyang may kailangang ituwid, itutuwid niya tayo. Yes, love doesn't keep records of wrong, but love doesn't delight in evil. Remember that. Okay, number 2. Ano pa? Ang gusto kong makita ninyo kung bakit ang sarap i-celebrate ng love ni Lord. You are alive because God loves you. Ito yung nababanggit ko na ng mga nakaraan pero mas ipalalawakin ko po ngayon. Alam mo bang nabubuhay ka dahil mahal ka ng Diyos? Alisin mo ang pag-ibig kay Lord at wipe out ang buhay. O baka matira ang iba, tao ang maubos. Alisin natin ang love kay Lord at mawawala agad ang oxygen. Alisin natin ang love kay Lord at mawawala ang sunlight. Alisin natin ang love kay Lord at tapos agad ang buhay. Mahal po tayo ng Diyos at yun ang nagsusustain sa atin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 10, verses 14 and 15. Napakaganda po na rin verses na rin. Pwede niyo po ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3, go! Look, the highest heavens and the earth and everything in it all belong to the Lord your God. Lahat daw kay Lord. Lahat daw kay Lord. Verse 15. Yet, the Lord chose your ancestors as the objects of His love. Wow! Kadami-dami nilikha ni Lord, ang gaganda ng nilikha ni Lord. Pero sa kabila ng kagandahan ng lahat ng nilikha, ay pinili ng Diyos ang ating mga ninuno, tayo, ang tao, para maging object of His love. Sabihin mo nga dyan sa katabi, grabe, nakakakilig si Lord. Tuloy natin. And He chose you, their descendants, above all other nations, as is evident today. Wow! Sabihin mo nga, ako ay object of
God's love. Yes, you are object of His love. Ikaw ang sentro ng pag-ibig ng Diyos. Hindi nangangahulugan na ang lahat ay hinahayaan ni Lord na umikot para sa iyo. Ang ibig ko lamang sabihin, ganito ka-special, ganito kang kamahal ni Lord, that the Lord created everything, first for His glory, and secondly, para i-enjoy ng mga minamahal niya. Wow! Ay katindi. Napakatindi. Kaya po tayo ay nag-e-exist dahil sa love ni Lord. Sabi po sa Romans 6:23, alam nyo ito eh. For the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat lahat ng nagkasala, patay na. Tumahimik po tayo bigla yan. Bakit? Lahat tayo ay guilty rito. Pwede kang interviewin mo ng mabilis yung katabi mo. Tanungin mo, partner, ikaw gay nakagawa ng kasalanan? Anong sinagot? Oo. At pag di mo ako tinigilan, baka madagdagan pa. Oh no. Kalma lang, kalma. Huwag nang dagdagan, pagkadami na. Okay? At lahat po tayo ay nagkasala. At dahil tayo ay nagkasala, dapat tayong lahat ay magbabayad ng penalty. At anong penalty? Death. Death. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang nagbayad na ng penalty. Buhay pa ga? Buhay pa. Ano ibig sabihin? Hindi pa nagbabayad yan? Hindi na, kasi may nagbayad na. You are alive because God loves you. Kasi kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak, kung hindi dahil doon, the wages of sin is death. Dapat patay na tayo. Pastor, katindi naman, nagkasala lang, papatayin agad. Sa Middle East nga, pag nagnakaw, putol kamay. Nagkasala lang yun sa haring tao. Ay pag nagkasala sa hari ng mga hari, sa Diyos, ang kasalanan laban sa Diyos ay ang dapat penalize ng pambayad na pang-Diyos. At kahit death ng isang nilikha ay hindi pa sasapat dahil lang na-offend ay hari ng mga hari. Ang tindi-tindi kaya ng problemang ito ng tao na sinolusyonan ng Diyos. Ang punto ko lamang dito, ang bayad sana sa kasalanan natin ay kamatayan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. We are alive because God loves us. Wow, sabihin mo nga, amazing love. Sabi po sa Lamentations, chapter 3, verses 22 and 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Linaw. Nang dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, buhay ka pa. Ba't ito'y dapat nating naunawaan? Bakit ito'y dapat maging malinaw sa atin? Baka kasi akala natin nag-i-exist tayo dahil sa iba pang dahilan. Siguro karagdagan na lamang yan, pero ang number one na reason why we exist, why we live, ay dahil ni Lord. Dahil ng love niya sa atin. Hindi, nabubuhay ako para sa mga anak ko. Siguro, isa na rin sa motivation dahil kahit paano patuloy kang lumalaban sa buhay ay dahil ng iyong pamilya. Pero, wag po nating aalisin ang katotohanan na we live, we are alive because God loves us. Sabi po sa Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. Dahil sa Diyos, kaya tayo'y nakakakilos, kaya tayo'y nabubuhay, kaya tayo'y kung ano tayo.
Hindi dahil sa ating trabaho yan ha. Hindi dahil sa ating negosyo, o hindi dahil sa mga taong nagmamahal sa atin. Do ang mga yan ay ginagamit ng Lord para tayo'y manatiling buhay at talagang buhay. Hindi lang nag-i-exist, pero yung nagli-live talaga. Pero wag natin kalilimutan na si Lord talaga ang dahilan. Ang pag-ibig ni Lord ang dahilan why we are alive. Okay? Isa pang dahilan kung bakit gusto po kong maging malinaw ito, dapat maging malinaw ito sa atin, dahil aakalain nating iba ang dahilan kaya tayo nabubuhay. Tipong pag nawala yun sa atin, parang hindi ka na mabubuhay. Hello? Hindi po ako sure, pero yung mga nauna pong survey, ang sabi po roon, ay napakataas po ng suicide rate sa Japan. Bakit kaya? Kasi po, ang mga tao doon ay workaholic. At dahil may kultura silang ganon, workaholic, pag nawalan ng trabaho o nagka-problema sa trabaho, nawawalan na sila ng purpose mabuhay. As if, ang magtrabaho ang dahilan kaya nabubuhay. At pagka nga naman nagkagayon na, hindi mo na makita ang saysay ng buhay mo, ay aanhin pa nga ang buhay na yan. Ay napakatatapang pa naman ng mga Hapon, lalo na yung mga nauna. Yung mga yan ay mas gugustuhin pang mamatay sa sariling kamay kaysa sa kamay ng kalaban. Alam niyo yan? Anong term nga doon? Harakiri. Diba? Sino po nakapanood nung kay Wolverine, yung nagpagbagsak na ng nuclear bomb ang Amerika? Maghaharakiri na yung mga Japanese soldier. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa sariling nilang mga kamay kaysa mamatay sa kamay ng kalaban. Gayang katatapang niya. Hindi sila takot sa death. Ang problema, yun nga lang, kinikitil ang sariling buhay. Hindi takot sa death, hindi naman naunawaan the consequence sa susunod na buhay. Kaya let's keep on praying for those na hindi pa nakakakilala kay Lord. Dahil sobrang nakakaawa ang hindi pa nauunawaan ng mga bagay na ito. Okay. Bakit kailangan maunawaan natin ito? Dahil baka akalain na iba ang dahilan kung bakit siya nabubuhay at pag nawala yun sa kanya'y hindi na rin makakita ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Diba? Oo. Yung iba, akala kaya siya nabubuhay ay dahil sa kanyang partner in life. Kaya kapag ka naiwan o naipagpalit, nako, ang sabi, hindi na daw mabubuhay. Grabe naman. Ano sabi? Kung mawawala ka, hindi ko makakaya. Ano pa ang mga kantahin? Kung sakaling ikaw ay lalayo. Ano pa nga yun? Ano nga sunod doon? Dalhin mo na din pati ang puso ko. Bakit daw? Pagkat ito ay di natitibok. Oh, talaga? Ikaw siya nagpapatibok. Grabe. Kaya napakahalagang marinig, mapaalalahanan po tayo that we are alive because God loves us. Amen? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, buhay po tayo dahil mahal tayo ni Lord. Wow. Pwede ba palakpakan natin si Lord at patuloy nating i-celebrate ang love niya. Praise God. Last na po, number 3, God's love will transform you when you feel it. Ang pag-ibig po ng Diyos, babaguhin ka nito kapag ka naramdaman mo, kapag naranasan mo. Bakit merong disclaimer na kapag naranasan mo? Kailangan maranasan mo. Kasi kahit pa marinig mo lang ng marinig yan, pero hindi mo maranasan, walang mababago. Kailangan maramdaman, kailangan maranasan, kailangan maging malinaw. Naalala nyo yung sinimulan natin 2 weeks ago? Ano ang prayer ni Paul? Last week. Ano ang prayer ni Paul? Na bagamat napakahirap i-comprehend, ay nawa, ay bigyan tayo ni Lord ng kakayanan na maunawaan ang pag-ibig niya. Kasi nga,
alam ni Paul na once ito pong pag-ibig ni Lord ay maunawaan, hindi man mag-grasp fully, ay maramdaman mo, ma-experience mo, it will change you. When God's love hits your heart, it changes you. Sino po rito ang binago ng pag-ibig ng Diyos? Hi! Ako po ay nakatingin sa mga taong binago ng pag-ibig ng Diyos. Meron po akong nakakwentuhan nung isang araw. Sabi po nitong mommy na ito, nung ako ay na-born again, naku, ako hindi na natigil masyado sa amin. Ako ay laging nasama sa mga Bible study. Yan si Pastora Eli, kasama ko lagi yan. At lagi kaming napunta sa mga Bible study, sharing the good news, sharing God's love. Nabago ang buhay. Meron na mga kwento dating napakabait, in Jesus' name. At nung nakakilala kay Lord at nakaranas ng pag-ibig ni Lord, naging literal ng mabait. Hindi perfect, pero patuloy at patuloy na nagpapabago sa Diyos. Ikaw, ano ang kwento mo nung na-encounter mo ang love ni Jesus? Di ba? Alam niyo po, ang tindi. Once you encountered God's love, it will transform you. Sabi po ni Pastor Rick Warren, if your life hasn't changed, then you don't know God. Tindi? Bakit daw? You can't have somebody as big as God come into your life and not be changed by it. Make sense? Nga naman. Kung hindi nagbabago ang buhay mo, hindi mo pa talaga nakikilala ang Diyos. Bakit daw? Paano mangyayari itong tatanggapin mo si Lord na napakalaki sa buhay mo, sobrang laki ng tinanggap mo sa buhay mo, tapos kahit maliit na pagbabago, walang mangyayari? Imposible nga naman. Hello? You receive a big God, tapos walang big changes? Impossible. When God's love comes into your life, it changes everything. How you react, gaano ka katagal magpatawad, di ba dati meron ang tagal-tagal magpatawad. Pero when you encountered God's love, bumibilis na magpatawad. Pastor, hindi na nagagalit. Wala naman taong gayon, hindi tao yun. Pag hindi nagagalit, yung manikin, hindi nagagalitan nyo kahit anong isuot nyo, hindi nagagalit. Manikin Pero tanya yung tao, yung nga mga anak ko, na igayak na, nakasuot na, hinuhubad pa. I don't like this, I don't like. I want the rest. I want. Lalo yung maliit, nakapo. Kabait. Hindi nagagalit. Pero mas mabilis nang magpatawad. Hello? Yan ba katabi mo, hindi nagagalit? Nagagalit pa rin yan. Tao yan Okay? Pero mas mabilis nang magpatawad compare nung hindi pa nai-encounter ang love ni Lord. Tama po ba ako? When we truly understand and experience the love of God, hindi mo mapipigilan ang sarili mo na magparanas din ng pag-ibig sa iba. Ito po ang ine-expect ni Jesus. In John chapter 13, verses 34 to 35, sabi po riyan ni Jesus, I give you a new command. Love one another. Just as I have loved you, you must also love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Pero gusto kong bigyan ng diin-diyan itong portion na ito. Just as I have loved you, you must also love one another. Kung paanong kayo'y minamahal ko, kung paanong kayo'y minahal ko, mahalin nyo rin naman ang kapwa ninyo. Okay? Anong nauna? Minahal ba muna ni Jesus o minahal mo muna ang kapwa mo? Minahal muna tayo ni Lord. Then saka tayo magiging able to love other people. Kaya very vital, ito po ang foundation. Kung paano po natin mamahalin talaga ang kapwa natin, the way God wants it to be. We need to first experience God's love. Kailangan ma-encounter mo muna yung love ni Lord.
Sino po nakakakilala rito kay Saul na naging Paul? 'Di ba? Alam niyo po si Saul nung una ay napakatindi. Bakit? We all know his story. Siya po ay gumagawa ng kanyang best para i-persecute ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Doing all his efforts, giving all his best para pahirapan ang mga mananampalataya ni Jesus. At nung minsan siya po ay papunta sa isang lugar kung saan maraming siyang nabalitaang followers ni Christ doon upang pahirapan na naman, on his way, in the road of Damascus, na-encounter niya si Jesus. At ano sabi ni Jesus sa kanya? The resurrected Jesus. Bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako inaaway? Sabi ni Jesus. Sabi ni Paul, hindi ko po kayo inaaway. Pero inaaway mo ako dahil inaaway mo mga nananampalataya sa akin. Ano sabi ni Paul? Patawarin niyo po ako. Isa lamang ang gusto ko makita niyo doon. Nung na-encounter ni Paul ang napakatinding presence and love ni Jesus, na bago. Isang mamamatay Kristiyano na bago into a handang mamatay para dumami ang Kristiyano. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Kaya, we need to encounter God's love because it will transform you. Banggit ko na ito before, ulitin ko lang. Sabi po ni Pastor Ed Lapis, hindi ang Diyos ang bumabago sa tao. For a very long time, akala natin binabago tayo ni Lord. Pero, I agree with him, hindi ang Diyos ang bumabago sa tao. Bakit? Kasi nga naman, kung ang Diyos ang bumabago sa tao, ibig sabihin ang Diyos, malaki ang pananagutan doon sa mga hindi nagbago. Lahat tayo binibigyan ng chance ni Lord, di ba? Ay paano kung hindi nagbago yung isa at nagpakasama-sama pa, di ibig sabihin si Lord ang may pananagutan? Tao po ang bumabago sa kanyang sarili. Pero on his own, hindi kaya ng tao. Kailangan niya ng matinding kapangyarihan, and that is the love of the Lord. Yon ang babago. Ito'y dapat ding maging malinaw kasi akala natin, di ba? Lord, baguhin niyo po ako, pero di ka naman nagde-decide. Hingi ka ng hingi, pero hindi ka decided. Ano yung sasabihin ni Lord sa atin? Antay ka muna. Kikilos ang kapangyarihan ko sa iyo, kikilos ang pag-ibig ko sa iyo, if you will decide. Kung magdidesisyon kang magbago. Kaya kahit pa ilang beses kang gumawa ng New Year's resolution mo taon-taon, na magda-diet ka na, na hindi ka na magpupuyat, na mag-aaral ka na ng mabuti, na bibili ka na ng sarili mong papel, di ka na manghihingi sa katabi. Kung puro gayon lang ang ginagawa natin, pero hindi pa rin tayo decided, walang magbabago. Tama po ba? Tamang-tama po, Pastor. Duguan na. Pag-ibig po ng Diyos ang bumabago. Pero kailangang ma-encounter mo ito. Kailangan matanggap natin ito. Okay? Pastor, kung ang pag-ibig ng Diyos ang bumabago, sana naman po ay hindi magbago ang pag-ibig niya sa akin dahil katagal-tagal ko na Ang tagal-tagal na akong iniibig ni Lord. Sana naman ho'y hindi magbago ang pagtingin ni Lord. Sana naman ho'y hindi mapagod si Lord sa akin. Sino po ang thankful na si Lord hindi napapagod sa atin? Yes, kahit ako sobrang thankful na si Lord napakatyaga sa akin. At isang katotohanan po, once again, ang aking pong ipababaon sa inyo, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang pag-ibig niya ang babago sa iyo. Again, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang pag-ibig niya ang babago sa iyo. Sino po ang naa-amaze sa love ni Lord?
Sino po ang sobrang tuwan-tuwa na namang i-celebrate ang love ni Lord? Sige nga, bigyan mo nga ng the best na palakpak si Lord. At kung ganyan, katindi ang love ni Lord na hindi nagbabago bagkus ikaw ang babaguhin ng love niya. Kung gayang katindi, aba naman, di ba ito'y napakatindi ng motivation para sa atin para manumbalik kay Lord? Yung iba kasi, kaya hindi makahingi ng sorry sa Diyos kasi hindi malinaw sa Kanya na mahal siya ng Diyos. Bakit hindi makahingi ng sorry? Kasi akala galit. Kahit naman sa tao gayon, gusto mo mag-sorry pero ba't hindi ka makapag-sorry? Galit pa ata. Kaya nga, galit, di ka nagsosorry. Di ba? Pero kapag naging malinaw sa iyong mahal ka ni Lord, it will motivate us to repent. It will motivate us na kahit paanong tindi ng ginawa natin, pag naunawaan nating mahal tayo ni Lord, babalik ka kay Lord at hihingi ka ng sorry. Pag naintindihan natin, natandaan natin na ang love ni Lord, napakalalim, mas malalim pa sa kahit kalalim-lalim ang sitwasyon mo. Babalik tayo. Okay, balikan natin yung mga nangangaroling. Sino naman ho rito yung pag may nangangaroling, ang sigaw mo'y tawad? Uy, magbigay naman kayo kahit di karamihan, wag namang, pastor, bay gabi-gabi naman Sila rin at sila. Nagbabago lang ng damit. At least, nagbabago ng damit. Kayo nga maging appreciative. Ang kanta ho hindi na nabago. At least, nagbago ng damit. Minsan lang naman niya, bigyan niya natin. Wag lang namang tawad. Sobra naman. Kung ikaw wala na talagang maibigay na cash at limited din. Pero hindi uso sa mga anak ni Lord yung limited ang cash. Ang sabi ko, hindi uso sa mga anak ni Lord yung limited ang cash. Maaaring cashless kasi naka-card. Huwag nyo naman ibibigay ang ATM nyo sa nangangaroling. Mga sobra naman. Please lang ha, wala namang tatawad sa nangangaroling. Ba't walang nag-amen? Huwag naman kayo tawad ng tawad. Iyon na ho ng iyon. Yan mo na. It is always better to give than to receive. At ang nagtatanim na masagana, ani ng masagana. Pastor, hindi ka naman parang ako naaabuso na doon. Di wisdom. Pag iyon at iyon ang iyon, ang nangangaroling, di wag mo nang laging pera. Utoy, ako'y may mga kindirina Baka naman humakarahilanan pa ng pagsakit ng ngipin ng mga yon. Di minsan may prutas. Bahala ka na. Yun naman mga yun, pag binibigay mo na yung mga gulay-gulay, hindi na mangangaroling yun sa inyo. Pag kipil na sampalok ang iniaabot mo, hindi na ho, sa susunod na ho, ibang bahay na ho kami. At least, hindi ka natawad. Uy! Huwag naman laging tawad ng tawad. And speaking of tawad, meron po akong tanong sa inyo. Meron po akong tanong sa atin. Church, kailangan pa bang mangaroling ni Lord sa'yo para humingi ka ng tawad? Kailangan pa ba mangaroling ni Lord sa atin para humingi tayo ng tawad? Kailangan pa ba kantahan ka ni Lord ng, umuwi ka na baby, di na ako galit, uwi na. Saka ka pa lang, Lord, love mo pala talaga ako, Lord, sorry po. Minsan kasi, madalas ganun tayo, hindi ako exempted tayo. Kailangan papakita pa ni Lord, love nga kita, siya hingi na sorry. So, hindi na kailangan mangaroling ni Lord para humingi tayo ng tawad. Kasi, His love, His kindness will lead you to repentance. In Romans chapter 2 verse 4, sabi po roon, God's kindness leads you to repentance. Ang kabutihan ng Diyos, syempre yan pag-ibig niya Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa atin sa tunay na pagsisisi. Pag na-reveal sa atin how God loves us, pag na-reveal sa atin how good our God is, mamomotivate tayong magpakumbaba at lumapit at sabihin, Lord, forgive me. Ako po ay nagkulang, ako po ay nagkamali. Thank you dahil in spite of, you love me.
Thank you kasi po sa kabila ng lahat, mabuti pa rin po kayo sa akin. Kaya ako po ay malakas ang loob na lumapit sa inyo at magpakumbaba dahil ito daw po yung sinasabi nyo sa inyong salita na isang offering na hindi ninyo aayawan. A broken heart, a contrite spirit. Wow. And I want you to know, church, that God's love isn't based on what you do. It's based on who He is. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nakabase sa kung anong ginawa mo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase sa kung sino siya. At sino siya? In 1 John 4:8, God is love. Wow. Again, church, God's love isn't based on what you do. It's based on who He is. And who is God? Who is God? God is love. Palakpakan natin si Lord. Let me pray for you. Father, we thank you for this wonderful day. We are celebrating your awesome and wonderful, amazing love. Grabe ang love mo, Lord. Grabe. Napakatindi. Overwhelming. Lord, I pray na patuloy niyo pong ipaalala sa amin na walang ibang ka-celebrate sa buhay na ito kundi ang love niyo po sa amin. Lord, help us to understand na ito ang pinaka-nasahin namin. Ito po ang pinaka-gustuhin naming lahat. Ang pag-ibig mo. Biyayaan niyo po ang bawat isa, Lord, na kung meron po kaming gugustuhin o nanaisin sa buhay namin ng ay yun ang pag-ibig mo. Lord, thank you for reminding us na wala kaming pwedeng gawin para patigilin ka sa pag-ibig mo sa amin. Thank you, Lord, for reminding us na hindi ka namin kayang pigilang mahalin kami. Thank you, Lord, for reminding us that you take delight. It brings you pleasure to give us good things, to love us, to bless us. Salamat po, Lord, kasi kami po ay nabubuhay hindi dahil sa kung anong pamambagay, kundi dahil sa pag-ibig mo. At lagi niyo po yung ipaalala sa aming lahat, Lord, na ang pinakadahilan kung ba't kami nabubuhay ay dahil mahal mo kami. At wala nang mas titindi pa roon. Lord, thank you. Kasi ikaw ang Diyos na umibig sa amin and your love changed us. Your love transformed us. And every day, we are changed into your image more and more. Thank you, Lord, for your mercies are new every morning. Thank you, Lord, dahil binabago mo kami araw-araw. Binabago kami araw-araw ng pag-ibig nyo. And Lord, I pray for those na hindi pa rin talaga fully na-i-encounter ang pag-ibig mo, Lord. Hayaan nyo po, araw-araw, ma-encounter namin ang grabe mong love. And it will change us for sure. Thank you so much, Father. Thank you, Lord, kasi ang pag-ibig mo sa amin ay hindi magbabago, pero yung love mong yon ang siyang bumabago sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay church ng mga anak mo, Lord, na patuloy at patuloy ang hinahangad ay ang pag-ibig mo. Ang hinahanap ay hindi pag-ibig ng mundo, kundi pag-ibig mo. At ang patuloy na bumabago sa bawat isa ay ang pag-ibig mo. Thank you, Lord God. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. God bless you.